Naku mga kababayan, mukha pong madadagdagan po ang mga kasong kakaharapin ni dating Pangulong Duterte. Dahil ayon po dito sa balitang ito, pinag-aaralan po ng camp ni dating Senadora Laila de Lima ang pagsasampa po ng kaso kay dating Pangulong Duterte at sa iba pang mga tao. Ito po ay may kinalaman sa pagkakadetine ni dating Senadora Laila de Lima. Kung matatandaan po natin, na clear po yung tatlong charges ni Senator de Lima at isa nga po sa mga kaso na na-clear or na-dismiss ay nung panahon po ni PRRD. Tapos, sunod-sunod po na bumawi ng mga testimonya ang mga sinasabing testigo laban kay Senator de Lima at nagkaroon po ng sunod-sunod na acquittal si Senator de Lima. So, ngayon, pinag-aaralan po ng kanyang camp ang pagsasampa po ng kaso laban po sa dating Pangulong Duterte at sa mga taong nagkaroon ng partisipasyon sa pagkakakulong po ni dating Senador Laila de Lima. Bukod dyan, mga kababayan, si dating Senator Antonio Trillanes po ay magsasampa din ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang mga kaso pong isasampa ni Senator Trillanes ay may kinalaman naman po sa plunder. Ito po, babasahin ko ang kanyang naging pahayag. Sabi ni Senator Trillanes, magpa-file po ako ng plunder case sa kanila, kay Duterte tsaka kay Bongo. Ito po yung connected doon sa pag-award ng more than 6 billion pesos ng infrastructure projects. Iba-ibang infrastructure project po ito, pero ang nanalo permi ay yung construction firm ng tatay at kapatid ni Bongo. Nilabas ko na yan nung panahon ni Duterte, kaso talagang kontrolado nila yung mga communication channels, kaya hindi po ito lumabas gaano. Pero ngayon, kita natin na the time is right para i-file na ito. Very solid po ito kasi galing sa COA po itong mga dokumentong nakuha natin. Yan po ay ayon kay dating Senator Antonio Trillanes. Ayan, so yung kaso po ay may kinalaman po sa plunder. Alam niyo po kasi kapag tayo ay public official or nasa gobyerno, kailangan pong iwasan yung conflict of interest. Ano po? Ang pagkakaalam ko, dapat po ang ating kamag-anak or kapamilya or anything related to us, on a certain degree, ay hindi po dapat nakakatanggap ng proyekto galing sa gobyerno. Yan po ay magkakaroon po ng conflict of interest. No? Hindi ko lang alam kung pati kaibigan kasama doon. Pero sabi po ni dating Senator Trillanes, meron po siyang matibay na ebidensya laban po kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Bongo. So mukhang marami nga pong mga kaso na haharapin ang dating Pangulong Duterte. Galing kay dating Senator Laila de Lima, dating kay Senator Trillanes, galing sa mga pamilya ng mga sinasabing na biktima ng EGK, at hindi po natin alam kung meron pang susulpot. Ano po? So sa ngayon, yun po yung nakikita natin. At talagang hindi po ito maganda sa imahe ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo na kung binabalak niya at kung seryoso sila dun sa kanilang plano na tatakbo ang dating Pangulo bilang senador sa 2025. Hindi po makakatulong yan. Ano po? Lalo-lalo na kung magkakaroon po ng conviction. So mukhang marami nga pong kaso na kakaharapin po ang dating Pangulong Duterte. Pero ang tanong, haharap po kaya si dating Pangulong Duterte sa korte? No, kasi kamakailan, naalala niyo po na nagkaroon ng balita na ipapatawag si dating Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa sa Kongreso kaugnay ng pandinig sa mga kaso ng EGK. Ano po? Pero ang sabi nila, kung hindi ako nagkakamali, ay sa korte sila haharap, no? At hindi sa Kongreso. Pero alam niyo, nakikita ko yung inconsistency kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya dati nung hindi pa masyadong malapit yung pagdating ng ICC. Sabi niya, handa siyang humarap sa ICC. Yun po yung pagkakaalala ko. Correct me if I'm wrong na lang, Pero nitong papalapit na yung ICC, sinasabi naman niya na hindi siya haharap sa ICC, dito lamang siya sa mga korte ng Pilipinas. Ano po? Tapos ngayon, na sinasabi naman na papatawag siya sa Kongreso, sinasabi niya na hindi siya haharap sa Kongreso, sa korte lamang siya haharap. Pero yun nga, ang ICC po ay korte din, pero mukhang hindi po siya willing na humarap doon. Ganon din po si Senator Bato. Mukhang hindi po siya willing na humarap sa ICC. Ano po? Ngayon, si Senator Bato de la Rosa ay mukhang hindi rin po haharap sa Kongreso dahil daw po sa payo ni Senate President Chis Escudero na wag mo nang humarap sa Kongreso. Alam niyo mga kababayan, kitang-kita ko po talaga ang pagkakaiba ng camp ni dating Pangulong Duterte at ng kampo ni dating Pangulong Pinoy Aquino. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kasi po, si dating Pangulong Pinoy, alam niyo naman po, yung kampo nila, si Pinoy, si De Lima, si Trillanes, sila po ay nakatanggap din ng mga kaso sa panahon po ni PRRD. Pero sila po ay humarap, mapakorte man yan, or mapakongreso, or mapasenado. Si Pinoy, kitang-kita po natin nung humarap siya sa Senado. Si Senator De Lima, talaga naman pati po yung pagkababae niya, ay tila ginawang katawa-tawa sa Kongreso. Pero hindi po niya yan ininda
humarap po siya at matapang po niyang hinarap ang mga bintang sa kanya. Ganon din po si Senator Trillanes. Nakita po natin yung mga mugshot ni Senator Trillanes pati ni Senator De Lima. Sila po ay hindi umiwas hinarap po nila. Sila po ay kusang nag-submit sa otoridad. Dinala nila ang kanilang sarili para sumuko at nagtiyaga po silang humarap at lumaban sa mga kaso na ibinintang sa kanila. Kaya naman, they emerged victorious. Si dating Pangulong Pinoy Aquino, wala po siyang conviction. Lahat po ng kanyang kaso ay dismissed bago po siya pumanaw. Si Senator Trillanes, sa pagkakaalam ko, wala rin po siyang conviction. Andiyan po siya, malaya. Si Senator De Lima, recently na-dismiss po or na-acquit sa pinakahuling kasong isinampas sa kanya. So, ang mga taong ito, nakita ko na matapang po silang humarap, sa husgado, sa kongreso, sa senado. Dahil siguro, kumpiyansa sila, alam nila sa sarili nila na wala silang ginawang mali or ginawang illegal or masama, On the other hand, sa camp naman po ni dating Pangulong Duterte, kitang-kita po natin yung pagkakaiba nila sa kampo ni dating Pangulong Pinoy Aquino. Si dating Pangulong Duterte, pipiliin lamang niya ang kanyang haharapin sa korte ayon sa kanya. Pero yun nga, ang ICC po ay korte rin, pero hindi naman siya willing humarap doon. Hindi rin siya willing humarap sa Kongreso at mukhang kung ipapatawag siya ng Senado ay hindi rin po siya magiging willing. Ganon din po si Senator Bato de la Rosa. At talaga naman pong nakita rin natin yan sa iba na nasa kanilang camp, sumusuporta sa kanila. Si Congressman Tevez, si Bantag, at si Quiboloy. So talagang nakikita natin na tila sila ay umiiwas. Hindi lang tila, talagang umiiwas, at nagtatago, Although yung kay Tevez naman po ay siya po ay nasa custody na ng otoridad. Pero nevertheless, kitang-kita po natin yung pagkakaiba. Yung mga tao na hinarap ang kanilang mga kaso at talagang matyagang lumaban para patunayan na sila inosente, at yung mga tao, or yung mga pinuno natin dati, na talaga namang evident na umiiwas, Talaga namang ayaw isubmit ang sarili sa batas at sa otoridad, Kitang-kita po natin yan ngayon. So sa mga katuwid, mga kababayan, kayo na lamang po ang humisga. Kayo na lamang po ang magbuo ng opinion sa inyong mga sarili, At maaari niyo namang ibahagi yan sa comment section. Pero yun po yung nakikita natin. Ito po, yung mga sinasabi ko sa inyo ay hindi gawa-gawa. Yan po ay evident, At talaga namang totoong nangyayari. Kung kayo po'y kontra sa sinasabi ko, pwede nyo naman pong ilagay sa comment section below para mabasa ko at nang maintindihan ko. Bukod po sa patong-patong na kaso na maaaring kaharapin ni dating Pangulong Duterte na talaga namang magpipinta ng bad image niya. Ito po, pinost ni Senator Risa Ontiveros. Ito mga kababayan. Sabi po dito, NBI confirms Mayor Alice Guo is Guo Wang Ping. So tila na kumpirma na hindi po talaga Pilipino si Mayor Alice Guo. Siya po ay pure-blooded Chinese. Yan po ang kinagulat ko talaga dahil nanalo na po siyang mayor. Bigla ko tuloy na alala yung mga DDS na nagtatanggol at dumidepensa kay Mayor Alice Guo. Marami po sila na sumusuporta kay Mayor Alice Guo. Lalo-lalo na si Harry Roque. Naalala ko na literal po niyang sinabi na yung kanyang simpatya ay kay Mayor Alice Guo daw po. And then nabalitaan po natin na may dokumento dun sa Pogo na nakuha na pirmado po ni Harry Roque. At dun nga po natin nalaman na yung kanyang sinasabing executive assistant ay ginastosan niya para po sa kanyang travel sa Europe. Dahil nga po meron daw po siyang medical condition or health condition. Naalala ko din po ang infographic na ito, Sabi dito, Mayor Guo umaming tinulungan ni Digong para mahalal. Yan po ay post ng Pilipinas Today. Ayan po. So kung totoo pong sinabi ni Mayor Guo yan, ibig sabihin pa nito, link na naman po ang pangalan ni dating Pangulong Duterte, Dahil si Mayor Guo po ay nakumpirma, sa pagkakaintindi ko po sa post ni Senator Risa Ontiveros, nakumpirma po siya ng NBI na isa pong pure-blooded Chinese. So kung tinulungan po siya ni dating Pangulong Duterte, kung totoo po yung post na yan, hindi ko sinasabing confirm yan, pero pwede niyo pong i-double check. Kung totoo yan, mukhang hindi magandang tignan, Nakakadismaya, nakaka-turn off kung totoong tinulungan siya ni dating Pangulong Duterte, or kung hindi man directly ni dating Pangulong Duterte, kung tinulungan siya ng dating admin ni dating Pangulong Duterte, Kung natulungan siya ng admin ni dating Pangulong Duterte para mahalal, hindi po magandang tignan, mga kababayan. Dahil nga po, ang pagkakaintindi ko sa post po ni Senator Risa ay kumpirmadong Chinese po, pure-blooded Chinese, si Mayor Guo. Pagkatapos na itanggi ni Mayor Guo, na siya ay Chinese, at sinasabi niya na Pilipina ang kanyang nanay, ngayon, ang dami pong nabungkal. At yan nga po ang
findings, pinaka-latest. At isa pa sa hindi magandang nagiging imahe ni dating Pangulong Duterte, ayun nga pong pagkakadawit ng pangalan ng kanyang dating economic advisor na sinasabing Chinese din po sa mga illegal na droga na nasabat sa isang warehouse sa Pampanga din. So bakit parang lagi na lang sa Pampanga ang mga eksena? So yun po yung mga bagay na talaga namang sa tingin ko ay hindi makakatulong sa candidacy ni dating Pangulong Duterte kung siya po ay tatakbong senador sa 2025. Patong-patong po ng kaso at saka yung mga issues na napapag-usapan ngayon ay lumilitaw po ang kanyang pangalan, hindi lamang pangalan ni dating Pangulong Duterte, pati na rin ang kanyang larawan. Kung matatandaan nyo, si Senator Risa Hontiveros ay nagbahagi po ng isang larawan kung saan kasama po ni dating Pangulong Duterte si Mayor Alice Guo. No? Kung di ako nagkakamali, noong 2016 po iyan. And then may mga usap-usapan na marami daw pong mga LGU politicians or mga politicians sa bansa natin na di umano'y tumatanggap ng milyong-milyong payola mula po sa mga pogo. No? So kung yan po ay makukumpirma, ay nakakalungkot po ang nangyayari sa bansa natin. No? Dinedehado tayo, hinaharas tayo ng China sa West Philippine Sea. Tapos dito po sa loob ng bansa natin ay tila ginigisa po tayo sa sariling mantika natin. Yung sinasabi nga nung iba, ito po ay tinatawag na silent invasion na, no? Kaya sobrang thankful ako kay Senator Risa Hontiveros dahil may nalalaman tayo, no? Sa kanyang effort, sa kanyang pagpupursigi, nalalaman natin na may mga ganito palang bagay. Nalalaman natin na may mga Chinese na gumagamit ng dummy or mga politicians sa bansa natin para makapamakyaw ng mga ekta-ektaryang lupa dito. And then, yung mga indigenous tribe, yung ating mga katutubo, na dapat na may-ari ng ancestral land, ay sila na po yung tila nagiging squatter. At napupunta na sa mga political dynasties at sa mga Chinese ang kanilang kalupaan. Nakakalungkot po yan talaga. At ang ating pong bansa ay tila nagagamit sa money laundering. Nakikita natin na mukhang may mga politicians tayo na sila pa mismo ay sangkot sa sindikato, no? Talaga pong nakakalungkot po, no? Yung nangyayari sa bansa natin. Kaya sana matuto na po tayo at maging matalino, mga kababayan. So, yun po mga kababayan, ang dami pong pangyayari sa bansa natin na sana po ay kapulutan natin ng aral, no? Andiyan na tila ginigisa na tayo sa sariling mantika natin. Andiyan na hindi na pala totoong Pilipino, no? Ang ating mga nagiging politicians. Andiyan na patong-patong ang kaso na maaring kaharapin ng dating Pangulong Duterte. So sana tayo po ay maging mapanuri, mapagmatsyag at maging vigilant, maging matalino at huwag magpalinlang, no? Dahil kung hindi, talagang wala na. Hindi ko po alam kung may pag-asa pa ang bansa natin, no? Unahin po natin ang bansa natin, mahalin po natin ang bansa natin, kesa dun sa mga bansang kumakamkam ng ating mga teritoryo. Sa totoo lang mga kababayan, minsan napapabuntong hininga na lang ako dahil hindi ko alam kung ano pa ang mararamdaman ko para sa bansa kong Pilipinas. Hindi ko alam kung ano bang nangyari sa atin. Ba't nagkaganito? Ang kasalukuyang administrasyon ay nahihirapan na solusyonan ang mga problema. Tapos meron pa tayong mga kababayan na pilit na humihiwalay sa atin. Imbis na magsama-sama tayo, suportahan ng gobyerno, ay talagang may mga grupo, mga tao na talagang hindi ko alam kung anong agenda. Minsan talaga nakakaiyak at hindi mo na alam kung anong iisipin mo or mararamdaman mo. Pero kung tayo po ay susuko, tayo rin po ang matatalo. Kaya wag po tayong susuko para po sa bansa natin. Hanggat may mga tao na naandyan, nagmamahal sa bansa natin at nakikipaglaban para sa bansa natin, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po ay makapag-komento kayo sa ibinahagi ko. At huwag niyong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.